Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na bagong teknolohiya na posibleng magbago ng takbo ng logistics, military operations, at disaster response, hindi lang sa Amerika, kundi pati na rin dito sa Pilipinas. Ito ang U-Hawk, o ang unmanned version ng UH-60 Black Hawk helicopter. Pero teka, hindi lang basta drone helicopter ito. Pinakauna itong ipinakita ng sikat na defense technology outlet na The Warzone, at may kakaibang feature, wala na itong cockpit. Wala na talagang piloto sa loob. So paano siya lilipad? Ano ang gamit nito? At paano kung magkaroon din tayo ng ganitong kakayahan sa Pilipinas? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang U-Hawk ay isang cargo drone conversion ng UH-60L Black Hawk helicopter. Ang UH-60, kung hindi mo pa alam, ay isa sa pinakakilalang utility helicopters ng US Army, ginagamit sa combat, medevac, rescue, at transport missions. Pero itong U-Hawk, iba. Kumbaga, robotized version ng Black Hawk. Tinanggal ang cockpit at mga upuan ng piloto, pinalitan ng clamshell door sa harap para mas madali mag-load at mag-unload ng cargo. Wala ng windshield o instrument panels, puro sensors, avionics, at autonomy system na lang. Ginamit dito ang Matrix Autonomy software, na originally developed ng Sikorsky, a Lockheed Martin company. Dahil dito, kaya nitong lumipad, mag-navigate, at mag-land ng walang pilot input. Pwede siyang kontrolin remotely, o hayaan lang na fully autonomous flight. Ayon sa report, kaya nitong mag-deploy ng mga drones o loitering munitions mula sa loob, gamit ang tinatawag nilang quiver system. Pwede rin itong magdala ng cargo gamit ang internal bay o external sling. Ang estimated performance specs ay impressive. Kayang lumipad hanggang 14 na oras. May range na 1,600 nautical miles, mga 2,900 dagdag kilometers. Kaya magdala ng 7,000 pounds na cargo sa loob, at 9,000 pounds long load sa labas. Ibig sabihin, halos kasing bigat ng isang light truck ang kayang buhatin, at lahat ito, nang walang piloto. Ano nga ba ang advantage ng ganitong klaseng aircraft? Una, safety. Dahil unmanned, hindi na kailangang isugal ang buhay ng piloto sa high-risk zones. Kung may panganib ng ambush, anti-aircraft fire, o masamang panahon, pwedeng ipadala si U-Hawk ng walang crew. Pangalawa, logistics efficiency. Dahil tinanggal ang cockpit, mas malaki na ang cargo space. Kaya nitong magdala ng mas maraming supplies o equipment kumpara sa ordinaryong Black Hawk. Pangatlo, flexibility. Pwede itong gamitin sa maraming misyon, mula sa disaster relief, supply run, hanggang sa surveillance operations. Pang-apat, operational savings. Dahil walang crew, mas kaunti ang training at support costs. Hindi na rin kailangan ng life support equipment sa loob. Pero syempre, may mga limitasyon din. Una, communication at control risks. Kapag na-jam ang signal o na-hack, maaaring mawala ang control. Kaya kailangan ng matibay na cybersecurity at anti-jam tech. Pangalawa, regulatory challenges. Sa Pilipinas, may strict airspace rules ang CAAP. Hindi basta-basta pwedeng magpalipad ng large unmanned aircraft nang walang special permit o coordination. Pangatlo, maintenance at cost. Kahit converted lang mula sa lumang Black Hawk, malaki pa rin ang investment para i-upgrade ang avionics at autonomy systems. Pang-apat, environmental limits. Sa tropical countries tulad ng atin, mainit, humid, maulan, pwedeng makaapekto ito sa electronics at performance. Ngayon, ito na ang tanong, anong kinalaman ng U-Hawk sa Pilipinas? Una, alam nating archipelagic country tayo, mahigit 7,000 islands, karamihan maliliit at mahirap puntahan. Kada may bagyo, landslide, o lindol, ang problema lagi ay logistics. Isipin mo kung may ganitong unmanned helicopter tayo, kaya nitong mag-deliver ng relief goods, medical kits,
at generator parts sa mga isla o bundok na hindi mararating ng truck o eroplano. Scenario example, may bagyo sa Eastern Samar, sarado ang daan, at sarado ang pier. Pwede kang mag-launch ng U-Hawk mula Cebu o Clark, mag-deliver ng 3 toneladang relief goods, tapos automatic babalik sa base. Wala nang kailangan pang crew o refueling stop. Pangalawa, para sa AFP logistics. Sa mga lugar na may conflict o insurgency, gaya ng ilang bahagi ng Mindanao, pwedeng mag-supply ng ammo, pagkain, o medical aid ang U-Hawk sa mga detachment nang hindi kailangang lumipad ang crewed helicopter sa gitna ng panganib. Pangatlo, maritime patrol at island resupply. Sa mga West Philippine Sea outposts, pwedeng maghatid ng supplies ang U-Hawk ng mas madalas at mas mura kaysa barko. Pwede rin itong mag-deploy ng surveillance drones habang nag-aantay ng turnaround. At pang-apat, bilang bahagi ng defense modernization. Kung magpapatuloy ang modernization ng Philippine Air Force, pwede itong maging modelo ng kung anong klase ng teknolohiya ang DAP-ATE-ADAPT, manned optional, autonomous, at multi-mission capable. Pero bago tayo mangarap na magkaroon ng U-Hawk sa Pilipinas, kailangan munang harapin ang ilang realidad. Una, budget. Ang conversion at system integration ay napakamahal. Maaaring aabot sa milyon-milyong dolyar bawat unit. Pangalawa, infrastructure. Kailangan ng mga specialized hangar, control centers, satellite comms, at trained operators. Pangatlo, batas. Kailangan ng updated UAV regulations mula sa CAAP at DND para payagan ang ganitong uri ng operasyon. Pang-apat, training. Dapat mag-develop ng local expertise, mga UAV engineers, flight control specialists, at data analysts para hindi puro foreign dependence. At syempre, coordination. Dahil kung sabay-sabay na lumilipad ang manned at unmanned. Imagine natin ito, may 7.5 magnitude na lindol sa Luzon. Nasira ang mga tulay, at hindi makadaan ang mga truck ng relief. Pwede kang mag-launch ng 2 U-Hawk mula Clark, isa magdadala ng water purification system, isa magdadala ng medical supplies. Sa tulong ng GPS at pre-programmed routes, mag-autoland ito sa clearing zone, unload, at babalik. O kaya naman, may oil spill sa Palawan. Mag-deploy ng U-Hawk para magdala ng surveillance drones at environmental sensors, nang hindi kailangang mag-risk ng tao sa lugar na may toxic fumes. Ganito kalaki ang potensyal ng ganitong teknolohiya para sa disaster management at environmental response. Sa defense scenario naman, kung may tension sa West Philippine Sea, maaaring gamitin ang U-Hawk bilang logistics support drone para sa mga malalayong outposts. Habang nagdadala ito ng supplies, pwede rin siyang mag-launch ng micro-drones para sa reconnaissance. Kung titingnan natin, hindi malayong mangyari na magkaroon din tayo ng ganitong kakayahan, pero kailangang may hakbang. Feasibility study, pag-aralan kung cost-effective ang paggamit ng unmanned cargo helicopter sa ating terrain at klima. Research collaboration, makipag-partner sa US, South Korea, o Japan sa pag-develop ng sariling drone conversion program. Local manufacturing, gamitin ang mga existing PAF facilities o private aerospace groups para sa assembly o testing. Pilot project, magsimula sa isang prototype o lease program, halimbawa isang U-Hawk unit for disaster response demonstration. Training at regulation, mag-train ng local UAV pilots, at mag-set ng clear airspace policies. Kung gagawin ito step by step, pwedeng magkaroon ng sariling Philippine Unmanned Logistics Program sa susunod na dekada. Pero syempre, hindi lang puro optimism. Marami pa ring tanong na dapat sagutin. Gaano ka-secure ang system laban sa hacking o interference? May sapat bang satellite coverage ang Pilipinas para sa long-range UAV operations? Paano kung magka-technical failure sa gitna ng karagatan? Sino ang legally liable kung bumagsak ang drone sa civilian area? Ito ang mga bagay na kailangang paghandaan ng gobyerno at mga defense planners bago tuluyang mag-integrate ng ganitong klaseng teknolohiya. Sa kabuuan, ang U-Hawk cargo drone ay hindi lang isang prototype, kundi simbolo ng bagong era sa aviation, ang uncrewed, autonomous airlift. Para sa Pilipinas, ito ay pahiwatig ng kung saan dapat patungo ang ating modernization at disaster logistics strategy. Ang tanong, handa ba tayo?
Ang teknolohiya ay nariyan na, ang kailangan na lang ay vision, partnership, at political will para ma-apply ito sa ating lokal na pangangailangan. Kung gusto nating makasabay sa bagong yugto ng aerial innovation, dapat ngayon pa lang, magsimula na tayong magplano at mag-invest sa ganitong klaseng capability. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video kung interesado ka sa ganitong defense at technology discussions. Hanggang sa susunod, manatiling alerto, mapanuri, at